Tawagin niyo akong Ruel at ibabahagi ko po yung kwento na nangyari sa lolo ng lolo ko. Nakalimutan ko na po yung totoo niyang pangalan kaya tawagin na lang po natin siyang Lolo Bising. Siyempre, lolo pa po ito ng lolo ko. Pero yung kwento pong ito ay makailang ulit nang naikwento sa amin ng lolo ko kaya talagang naaalala po namin. Simula raw pagkabata nitong si lolo ay lapitin na raw siya ng mga elemento. Madalas nga siyang nakakakita ng mga kapre, tikbalang at minsan naman daw ay duwende. Hindi na lang niya pinapansin yon lalo pat alam niyang posibleng didikit na nga yung mga yon sa kanya habang buhay. Isang araw dahil wala ngang may ulam noon si na lolo, napagpasyahan daw nila ng kanyang ama na tumungo sa ilog at magbaka sakaling may makuhang talangka. Bilog na bilog daw noon yung buwan, kaya't hindi na nga sila nakapagdala ng sulo. Habang naglalakad daw si lolo kasama yung kanyang ama, pakiramdam daw niya ay napakainit ng panahon. Tinanong naman daw niya ang kanyang ama kung talagang malinsangan ba. Pero umiling lamang daw ito at sinabi na umiihip naman yung malamig na hangin. Hindi na lang umimik noon si lolo at ipinagpatuloy na lang din ang kanyang paglalakad. Lumipas pa nga yung ilang sandali at biglaang nagreklamo yung ama niya sa kanya. Nagtanong nga ito kung nakaapak daw ba siya ng dumi ng kung ano. Dahil parang meron daw mabaho. Sinubukan namang tignan ni lolo yung kanyang paa. Pero wala naman siyang naapakang kung anong dumi. Napailing na lang daw siya at agad na sinabing wala naman siyang naapakan. Kaya't sinantabi na lang daw nila yon at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Walang ano-ano, natigil daw sa paglalakad si lolo. At napabulong na lang daw siya sa kanyang ama na tumigil din muna. Agad na napatanong sa kanya yung kanyang ama kung ano nga ba yung rason nito kung bakit sila huminto. Kaya't walang pagdadalawang isip na sinabi ni Lolo Bising na meron umanong dumaan na isang malaking baboy sa kanilang gilid at patungo din sa ilog. At mabilis daw yung kilos nito. Nagtaka naman yung kanyang ama at sinabi nito na wala siyang nakitang hayop na dumaan sa kanilang gilid. Pinagpilitan naman daw ni Lolo Bising na yun nga yung rason kung bakit siya tumigil sa paglalakad. Dahil alam nga ng kanyang ama na lapitin ng mga elemento itong si lolo, naniwala naman daw ito. At sa halip na dumiretso noong mga panahong yon, ay nagpasyang araw silang saglit na tumigil upang tuluyang makalayo raw yung nakita ni lolo. Habang nakatigil sila, nagmatsyag nga si Lolo Bising sa paligid. Kahit na wala naman siyang naririnig na kakaibang ingay. Nagtaka siya dahil hindi nawawala ang pangingilabot na kanyang nararamdaman. Naisip niyang baka dahil lang yon sa biglaang pagdaan ng nilalang sa kanilang gilid. Pagkalipas ng ilang sandali, niyaya siya ng kanyang ama na tumungo na sa ilog at nang makauwi raw sila kaagad. Medyo nag-alangan daw noon si lolo, pero dahil natakot naman siyang pagalitan ng kanyang ama, ay hindi na lang daw siya nagbigay pa ng opinyon at nagpatuloy na lang din sa paglalakad. Noong panahon daw kasi nila ay parang walang halaga ang mga salita ng mga kabataan kung ikukumpara sa mga matatanda. Talagang takot daw noon yung mga kabataan sa kanilang mga magulang. Ipinagpatuloy nga nila yung kanilang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa pangpang ng ilog. Bago lumusong noon sa tubig, nagpalingalinga pa noon si lolo. May narinig daw kasi siyang lagaslas ng tubig na alam niya sa kanyang sarili na hindi naman normal. Parang may kung anong gumagalaw sa tubig noong mga sandaling yon. At habang ganun nga yung nangyayari, nagtaka naman daw yung ama ni lolo dahil sa pagtigil nito. Dahil doon, sinabihan daw niya ito na maglakad pa sila at maghanap ng medyo mababaw na bahagi ng sa gayon ay magawa nilang makahuli ng mga isda o talangka. Tumango naman daw si lolo kahit nakakaramdam siya ng kaba. At hindi nga raw niya yun inintindi. Naisip lang niya na baka meron namang ibang rason ang kanyang mga naririnig. Ngunit habang sila ay naglalakad, lalo siyang nakaramdam ng kaba.
Nauuna noong maglakad yung kanyang ama habang iniilawan daw nito yung tubig. Walang ano-ano. Inalabit daw ni Lolo yung kanyang ama. Sinabi niya rito na hindi maganda ang kanyang kutob. Ngunit dahil naroroon na sila, napawika na lang daw yung kanyang ama na saglit lamang sila sa ilog. Napatango na lang din yung lolo ko noon, saka sumunod na nga sa kanyang ama. Nang makahanap na nga sila ng medyo mababaw na bahagi, doon na nga napagpasya nilang lumusong. Nagsimula na rin silang mga pa sa ilalim ng mga bato sa pag-asa na may makuha silang isda o talangka. Nasa ganon silang kalagayan noon nang makarinig ng mahinang pag-igik si Lolo. Alam niyang malapit lang yon sa ilog. Kaya tumigil siya sa kanyang ginagawa at inilawan yung buong paligid. Ganon na lang daw yung kanyang gulat nang sa hindi niya inaasahan, may nakita siyang baboy sa hindi kalayuan. Lumalangoy daw yon sa tubig na talagang magtataka ka. Hindi nagawang matawa ni Lolo noon dahil mas nauna siyang lukuban ng takot. Nang mapansin naman ng hayop na merong ibang tao roon, nagmadali daw siyang umalis sa tubig. At lalo pang nangilabot si Lolo noon nang makita niya na parang taong naglalakad ito patungo sa pangpang. Noon din ay sinabi niya sa kanyang ama. Nagawa pa nga raw niyang ituro yon at maging yung tatay nito ay nakita yung kakaibang hayop. Subalit sa halip na mamangha, nakaramdam din daw yon ng takot. Sinabi raw niya kay Lolo na aswang yung baboy na yon at malamang naghuhugas lang ng katawan sa ilog. Dagdag pa niya, mabuti na nga lang at naunang nakita ni Lolo yon, kaya't nasindak yung aswang at nagmadaling umalis. Lalo pa't dalawa rin nga silang magkasama. Dahil sa nakita nilang yon, hindi sila nakarami ng huli noong gabing yon. Nagpasya nga silang umuwi, kahit pa kalahating tabo lang yung nagawa nilang makuhang isda talangka. Napagpasya na lang din nilang dalawa na huwag nang sabihin sa nanay ni Lolo ang kanilang nakita, dahil tiyak daw na matatakot yon. Umuwi nga sila at agad nilang niluto yung kanilang mga nahuli. Ngunit hanggang sa makatapos na sa pagkain si Lolo, ay hindi raw nawawala sa kanyang isipan ang kanyang nakita. Yun yung pinakaunang pagkakataon niyang makakita ng ganon na duda nga nila ay aswang. Na malamang ngayon din yung hayop na nakita niyang tumakbo ng mabilis sa kanilang gilid noong sila ay nasa daan papunta sa ilog. Dumaan nga yung mga buwan noon at medyo nakalimutan na rin daw ni Lolo Bising ang patungkol sa hayop na yon. Wala rin kasing balita na may ibang taong nakakita ng naturang nilalang. Ayon pa nga sa mga kwento sa amin, may nag-iisang baboy na alaga raw sina Lolo Bising. Native daw po na baboy yon. Bali yung pwesto daw nun ay nakakulong lamang daw yon sa may likod ng kanilang bahay. Kaya alam nilang hindi sila mahihirapan sa pag-aalaga nun. Bandang alauna raw ng madaling araw, nang magising araw si Lolo para umihi. Kahit na hindi pa man daw siya nakapagkusot ng kanyang mga mata, ay bumangon daw siya agad at tumungo sa kanilang likod bahay para umihi. Saktong pagkalabas daw niya, nakaramdam daw siya ng pangingilabot. Parang tumayo raw yung kanyang mga buhok sa may bandang batok. Kaya't nagmadali na nga raw siyang gawin yung kanyang dapat gawin. Papatapos na raw siya noon nang mapatitig siya sa kulungan ng kanilang baboy. Noong una, wala naman daw siyang napansing kakaiba. Ngunit noong may narinig daw siyang ingay sa may kulungan, doon daw siya nakuryoso. Nakaramdam man siya ng kaunting takot, marahan pa rin daw siyang naglakad patungo doon sa kulungan ng kanilang baboy. Wala naman daw kasi siyang narinig na ingay ng tiktik sa paligid, kaya hindi nga siya nagkaroon ng kutob na aswang yung may gawa ng ingay na yon. Noong ilang dipa na lang daw yung layo niya sa kulungan ng baboy, may nakita siyang parang nilalang na gumagalaw papasok.
Hindi nga lang niya gaanong naaninag dahil hindi raw nasisinaga ng buwan yung bahaging yon. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad hanggang sa marinig niya ang igik ng kanilang baboy. Noong ilang hakbang na nga lang daw yung layo niya sa kulungan ng baboy, ay doon raw siya labis na nagtaka. May narinig daw kasi siyang parang ungol ng isang babae na tila nasasaktan. Garalgal daw po yon at tumagal lang ng halos 10 segundo. Pagkatapos daw nun, nawala na nga yung ungol at nakarinig siya ng igik ng baboy. Alam ni Lolo noon na may kakaiba dahil 2 baboy yung umiigik. Napalunok nga raw siya ng kanyang laway dahil sa kung anumang kanyang iniisip. Subalit nang tuluyan siyang makalapit sa kulungan ng kanilang alaga, nakumpirma nga niyang tama yung kanyang hinala nang makitang 2 nga yung baboy na naroroon. Kinalabutan ng gusto si Lolo noon, kaya hindi nga siya nakagalaw sa kanyang pwesto at maging yung mapasigaw ay hindi nga niya nagawa. Alam niyang aswang yung isa sa mga baboy na iyon. Ngunit nahirapan siyang tukuyin kung aling baboy yung kanilang pagmamay-ari. Ngunit nang makita niyang inahing baboy pala yung isa, doon din nga niya napagtanto na kaya pala igik ng igik yung mga baboy na iyon dahil pinipilit daw ng lalaking baboy na magawang kastahan yung isa. Sana po ay naiintindihan ninyo yung sinasabi kong pagkasta. Habang ginagawa yun ng lalaking baboy na Lolo Bising, ang isang baboy naman daw ay patuloy sa pagpupumiglas. Hindi alam ni Lolo kung matatawa ba siya o matatakot. Lalo nga nang makita niyang hirap na nga yung isang baboy na pinaghinalaan niyang aswang. Hindi na muna siya lumabas sa kanyang pwesto at hinintay na lamang niya yung susunod na mangyayari. Napailing na lang daw si Lolo nang matagumpay nga raw na makastahan ng kanilang alaga yung dayong baboy na nasa kulungan. Isang malakas na paghiyaw ang kumawala sa bunganga ng inahing baboy. Subalit dahil patuloy na ginagawa ng lalaking baboy yung kanyang misyon, ay hindi na raw nakawala yon. Hinihingal na raw noon yung isang baboy subalit hindi pa rin tumitigil yung lalaking baboy. At sa kadahilan ng ayaw pa rin tumigil ng kanilang baboy, mabilis daw na nilingon ito ng inahing baboy. At ganoon na lamang daw yung gulat ni Lolo dahil sa isang pag-isap lamang ng kanyang mata. Ang baboy raw na kinakastahan ng kanilang alaga ay biglaan daw na nagpalit ng anyo. Kaya't doon ang araw nagkagulo. Subalit hindi naman nagpatinag yung baboy nila Lolo. Kahit na nga parang anyong aso na raw yung aswang na iyon. At pilit pa rin daw nitong gustong gawin yung kanyang gustong gawin. Marami na ngang tumakbong ideya noon sa utak ni Lolo. Marahil ay balak raw na gawing hapunan ng aswang na iyon yung kanilang alaga. Pero noong napalabas nga raw siya at napapunta doon, ay nag-anyong baboy na lang daw yon para hindi makahalata si Lolo. Pero syempre, magtataka pa rin siya lalo at paanong naging 2 yung kanilang alagang baboy. Dahil naging nakakatakot na nga yung anyo ng aswang at hindi na anyong baboy, napatakbo ng araw noon si Lolo papasok sa kanilang bahay upang sabihan yung kanyang ama. Nang magising raw yung ama nito, sinabi nga nito yung mga nangyari. At habang nasa loob sila ng bahay, narinig daw nilang umigik ng ubod ng lakas yung kanilang alagang baboy hanggang sa bigla na lang daw yung tumahimik. Dala ang kanyang itak at sulo. Mabilis raw na tumakbo noon yung ama ni Lolo para tignan yung kanilang alagang baboy. At nagulantang na lang daw sila noon nang makita nilang nakahandusay na nga sa lupa yung kanilang alaga. Wakwak na raw yung tiyan nito at pansin din nila na nakuha na yung ibang lamang loob. Lalong tumibay nga yung kanilang paniniwala na aswang nga yung may gawa nun. Sinubukan pa nilang ilawan ng suluyong paligid sa pag-asang baka naroroon pa yung aswang. Pero wala silang nakitang bakas nito, maliban sa patak ng dugo na hindi na nga nila alam kung saan yung direksyon tumungo.
Wala na silang nagawa pa noon. Hindi na rin nila niluto yung natirang laman ng baboy nila. At baka mahawaan pa sila ng pagkaswang. Nilibing na lamang daw nila yon para hindi makain ng ibang hayop. Kapag kwinikwento nga po sa amin ni Lolo yung nangyari sa kanyang lolo, talagang natatawa po kami noon dahil nakakatawa naman talaga. Ikaw ba namang aswang na nagpalit ka ng anyo bilang baboy? Pero ginalaw ka pa ng kapwa baboy na nasa kulungan. Pero sa tuwing kwinikwento raw to ng lolo ni Lolo, ay talagang seryoso raw siya. Lalo at talagang nasaksihan daw nila yon. Mukhang yung totoo nga raw yung hinala nila. Na sana ay una pa lang ay yun naman talaga yung balak gawin ng aswang. Nagawing hapunan yung kanilang baboy at nagkataon lang daw na lumabas si Lolo Bising. Kaya't nagbaboy-babuyan rin daw ito para hindi mahalata. At nalagay pa siya sa alanganing sitwasyon. Dito ko na rin po tatapusin yung nakakatakot na kwentong to na medyo nakakatawa rin. Maraming salamat po sa lahat ng mga makikita. Binabati ko kayong lahat. Lalong-lalo na sa ating narrator. Matagal mo na po akong tagapakinig. At oras na rin siguro para ako naman ang magpadala ng aking sariling kwento. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Angelo. Taga Iloilo po ako. At marami talagang taga dito na nakikinig sa inyo. Kaya asahan na po ninyo na lahat ng mga pangalan dito ay sinadya ko ng palitan. Nagsimula ang lahat isang gabi. Dahil isa po akong mangingisda. Madalas talaga ako sa laot. At madalas rin akong umalis ng gabi para ayusin yung bangka ko. Kapag po kasi hindi ko yon ginagamit, inaakyat ko po yung motorboat ko para hindi naman po mabilis masira. Bale, inaakyat ko lang sa balsa. Ito po yung inalis ko ng bahay ng gabing ito para ilagay na nga sa balsa yung aking bangka dahil hindi ako magpapalaot ng gabing yon. Medyo mahangin kasi noon, kaya medyo maalon rin. At makulimlim rin nga yung langit. Ilog lang naman itong lugar kung saan nakagarahe ang aking bangka, kaya madali lang naman siyang iakyat sa balsa. Maliit lang din na bangka ito, kaya kaya ko namang gawin ng mag-isa. Lumabas ako ng bahay mga 10 PM yata. Paglabas ko po, sumama sa akin ang aking alagang aso. Kahit saan kasi ako magpunta, talagang sumusunod sa akin itong alaga ko. Minsan sumasakay rin po sa bangka kapag nangingisda ako. Paglabas ko po ng bahay, diretso na ako doon sa may ilog. Mga nasa 10 minutong lakaran lang po yon mula sa bahay namin. Dadaan ako sa isang palaisdaan para makababa doon sa may dalampasigan. Malaya naman akong dumaan doon kahit anong oras at kahit may mga bantay dahil tsuhin ko rin naman yung may-ari nun. At kahit naman yung iba pwede rin dumaan doon basta't kilala na. Habang ako ay naglalakad ay nakabuntot din sa akin ang aking alagang aso. Nung malapit na kami sa may palaisdaan, nagtaka ko kung bakit kinakagat ng aso ko yung shorts ko na hinihila po niya ako pabalik. Tapos nung tumigil nga ako sa daan, may kinakahulan po yung aso sa may likuran namin. At nag-aangil talaga ito na parang may nakikita siya o nararamdaman na hindi ko makita. Kaya niya siguro ako hinihila dahil gusto niyang ituro sa akin yon at gusto niyang maalerto ako sa kung anumang nasa likuran namin. Tawagin na lang natin yung aso kong ito sa pangalang Brownie. Total, brown rin naman ang kulay nito at para mas madali. Ang sabi ko noon, "Ano ba yan, Brownie? May nakikita ka ba? May sumusunod ba sa atin?" Sabi ko po, dahil talagang kinakausap ko naman yung alaga ko. Sabay tinuto ko nga yung dala kong flashlight sa likuran namin. Nung ginawa ko po yun, tumakbo ng konti yung aso at kinakahulan niya yung nasa kanang bahagi ng daan. At nung ilawan ko naman yon, napansin kong merong mabilis na tumakbo. Sinundan ko po yun ng ilaw pero masyado po yung mabilis na hindi ko nakita ng malinaw kung ano ba talaga yon. Tumakbo pa nga ng konti yung aso.
pasunod doon sa nilalang. Pero agad kong sinigawan yung alaga ko na tumigil na siya at bumalik na sa akin. Masunurin naman yung alaga ko, kaya agad naman siyang bumalik. Kahit hindi ko yun nakita pa ng malinaw, kinikilabutan po ako noon. Yung reaksyon kasi ng alaga ko, alam kong hindi ordinaryo. Yung bilis po ng takbo ng nilalang nung inilawan ko yon, talagang kakaiba rin. Masuka lang talaga sa gilid ng daan malapit sa may palaisdaan. Kaya hindi ko siya malinaw talagang nailawan para makita ko mismo kung ano nga ba yon. Kahit medyo kinakabahan, medyo sanay na rin ako sa kung anong kababalaghan, lalo at mangingisda nga po ako na hanggang hating gabi nangingisda madalas. Tinuloy ko pa rin ang pinunta ko doon. Dumiretso ako sa may dalampasigan. Ilang sandali lamang, narinig ko namang biglang nagkahulan ng mga aso sa hindi kalayuan. Doon sa direksyon kung saan tumakbo yung nilalang na kinakahulan ng aking alaga. Napalingon lamang ako doon at napaisip rin talaga. Pero tumuloy lang ako sa may dalampasigan at inasikaso ko yung bangka ko. Nung nalagay ko na yon sa balsa, pauwi na sana ako nung makita ko ang mag-asawang sina Nonoy at Inday. Mga kaedad ko lang din halos ito, pero madalas ring dumaan doon ng gabi ng ganong oras galing sa panunood ng TV. Doon sa kamag-anak nila na malapit ang bahay sa may dalampasigan. Noong araw kasi, kakaunti lang yung merong TV. Kaya sobrang uso noon ang dumayo pa sa ibang bahay para manood kahit gabi na. Talagang naadik ang mga tao noon sa pakikinood ng TV dahil karamihan nga sa mga tao ay wala pa noon. Mga taong 1998 po ito nang mangyari. Kaya hindi pa talaga ganon karami ang merong TV. Itong si Inday ay buntis noon kaya hindi ko napigilang sabihin sa kanila ang tungkol sa nangyari nung papunta pa lang ako sa may dalampasigan. Sinabihan ko silang mag-iingat lagi sa tuwing dadaan doon banda, lalo at baka aswang nga pala yung kinakahulang yon ng aso ko. Alam ko kasi na hindi yun ordinaryo. Nung sinabihan ko po sila, sinabi po ni Nonoy na magdadala na raw pala siya ng baril sa mga susunod nilang daan. At baka sila daw pala talaga ang binabantayan ng nilalang na iyon at nagkataon lang na nakita siya ng alaga kong aso nung dumaan kami. Dahil matatalas nga yung pangamoy at paningin ng mga aso. Tapos sabay na po kaming naglakad pabalik ng mag-asawa. Habang naglalakad kami, muli na naman pong nag-aangil yung aso ko doon banda. Yun bang tipo na parang may nararamdaman talagang panganib yung hayop. Kaya binilisan na lang po namin ang paglalakad. At nakauwi naman kami ng maayos. Mga 2 araw lang yata yung nakalipas. Nakatambay ako noon sa isang tindahan habang nagkakape. At meron din akong kasamang mga iba pang kababaryo. Dahil may mesa nga at mga upuan sa labas ng tindahang ito. Nagkakansyawan sila doon at pinagtatawanan nila ang kababaryo naming merong problema sa pag-iisip. Pinaglalaroan nila kaya medyo naawa naman ako sa tao. Tumayo ako at hinila ko sa gilid yung kababaryo naming merong problema sa pag-iisip. At sinabihan ko siya na wag na lang munang tumambay doon at umuwi na muna sa kanila. Dahil ginagawa na nga siyang parang gago ng iba naming kababaryo. Maswerte namang naniwala ito sa akin at umalis na nga roon at umuwi. Tumigil lang sila sa kakatawa noon at nanahimik lang yung karamihan. Pero itong isa naming kababaryo na tawagin na lang nating Mang Reynaldo ay talagang nagalit po sa akin. Ang sabi nito, Yan yung problema sa'yo, pakialamero ka. Pabida ka masyado na lahat na lang pinakikialaman mo. Kaya nagagalit na talaga ako sa'yo eh. Sabi po nito, na dinuro-duro pa nga po ako. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya noon, na parang meron itong ibang tinutumbok. Bukod pa doon sa nangyari na pinauwi ko lang naman, yung kababaryo naming merong problema sa pag-iisip, dahil ginagawa na nga nila yung katuwaan. Naramdaman ko lang talaga noon
na may iba pang pinaghuhugutan itong si Mang Rinaldo na hindi ko lang alam kung bakit. Niwala nga akong maalala na nag-usap, nagkasama o nagkaaway kami ng panahon na ito. Tapos bigla lamang niya akong sisigawan dahil lang doon. Napaisip ako noon pero hindi na ako pumatol sa kanya, lalo at matanda na nga ito. Nung tumalikod na po ako, Sir Dan, sumisigaw pa rin po ito. "May araw ka rin sa akin, tandaan mo yan," sabi po nito. Kahit yung ibang mga tao doon, nagtaka rin sa inasal ni Mang Rinaldo. Nagulat rin sila, lalo at kilala naman nila ako na wala talagang kaaway at hindi rin nasangkot sa kahit anong gulo sa baryo namin. Akala ko noon, nababaliw lang din yung matandang yon. Hanggang isang gabi, ganon pa rin. Lumabas na naman ako ng bahay para ayusin yung pagkagarahe kong baga ng bangka ko sa may dalampasigan. Mga bandang 9 PM pa lang yon. Mag-isa lang akong lumabas, tapos naglakad papunta doon. Nung nasa may pilapil na ako ng palaisdaan, merong biglang nagsalita sa aking likuran. "Angelo, inuubos mo talaga ang pasensya ko eh," sabi po nito. Nagulat ako, kaya agad kong inilawan pero mas ikinabigla ko na si Mang Rinaldo po yon. Mga ilang hakbang lang sa likod ko, pero hindi ko talaga naramdaman na nandoon pala siya kung hindi pa ito nagsalita. Nabitawan ko po agad yung dala kong flashlight noon nung mapansin ko na yung mukha ni Mang Rinaldo unti-unti nang nagbabago. Hindi ko po maipaliwanag ng maayos pero ang hindi ko makakalimutan, unti-unting humaba yung kanyang mga pangil at yung kanyang mga ugat at balahibo. Parang tumutubo. Ang hirap pong ipaliwanag pero nabitawan ko nga po yung ilaw dahil sa kaba. Bago ko pa man madampot yon, dinumog ako ni Mang Rinaldo doon mismo sa may pilapil. Sinakal po nito ako na hindi nga po ako makasigaw. "Hayop ka, binalaan mo pa talaga yung mag-asawang laging dumadaan dito. Sana pala, inatake ko na lang kayo ng aso mo," sabi po nito noon at paulit-ulit rin niyang sinasabi na papatayin daw niya ako. Doon ko na nga po naintindihan kung bakit gano'n na lang ang kanyang galit sa akin. Siya pala yung nilalang na kinakahulan ng aso namin nung dumaan ako doon nung unang gabi. Malalim po yung tubig noon at dahil pala isdaan, ay tubig na po sa magkabilang gilid ng pilapil. Nanghihina na ako noon eh, habang yung itsura ni Mang Rinaldo talagang nagiging mas nakakatakot palalo. Na galit talaga ito, na hindi ako makawala kahit anong pumiglas ko. Nagulat na lang ako, Sir Dan, nung may kumakahol na aso at biglang tumakbo palapit sa amin at sinakmal nung hayop yung kamay ni Mang Rinaldo. Yung alaga ko pong aso yon. Sumunod din pala ito nung mapansin niya siguro na wala ako sa loob ng bahay namin. Talagang pinagkakagat po nito yung kamay ng aswang kaya nakawala ako. Doon ko na po naitulak si Mang Rinaldo ng bahagya. At sa paggapang ko para makawala, nahulog po ako doon sa may pilapil. Bumagsak po ako sa tubig sa loob ng palaisdaan. Pag-ahon ko, nakita ko na pong nakatakbo na rin yung aso ko. Sinubukan kong sumigaw, pero dahil sa mahigpit na pagkakasakal sa akin bago yon, masakit po yung lalamunan ko na wala pong boses na lumalabas nung una. Pero napansin ko pong ayaw bumaba ni Mang Rinaldo sa tubig. Ayaw po nito sa tubig. Nung subukan ko pong basain siya ng tubig mula sa palaisdaan, na alam naman po nating tubig alat, umiiwas po talaga ito. Pinilit ko ngang sumigaw ulit noon. At nung medyo may boses na pong lumalabas sa akin, mabilis pong umalis si Mang Rinaldo nung nakasigaw na ako. Dahil yung isang bantay sa may palaisdaan ng tsuhin ko, narinig ako agad pagsigaw ko.
Doon na po ito tumakbo at tinulungan po ako. Ang bilis pong tumakas ng aswang noon. Sinabi ko ang mga nangyari doon sa bantay at hinatid nga po nito ako sa bahay namin. Hinang-hina po ako noon eh. Pauwi pa lang kami. Sinalubong ako agad ng alaga kong aso. Kung wala siya, baka patay na ako eh. Pagdating ko sa bahay, gustong-gusto kong kumuha ng armas noon at puntahan si Mang Rinaldo. Handa rin yung bantay ng palaisdaan ng tiyuhin ko na samahan ako. Pero dahil may sakit sa puso ang kapatid kong lalaki, ay hindi ko na lang po tinuloy. Baka kung mapano pa po ito, lalo at kakalabas lang din po nito sa ospital noon. Kinabukasan po, pinuntahan na nga namin ng tatay ko doon sa bahay nila Mang Rinaldo. Pero, akalain mo ba namang nakaalis na po si Mang Rinaldo? Kung ano-anong palusot ang sinabi ng asawa at mga anak nito. Kesyo magpapagamot daw ito sa kanyang sakit sa Maynila, kaya umalis na. Natatawa na lang kami ni tatay noon. At sa totoo lang, may napagkwentuhan kami sa mga nangyari. Ang iba, naniwala. Ang iba naman tumawa lang. Ganon talaga eh. Hindi mo talaga mapipilit yung iba na maniwala. Si Mang Rinaldo hindi na po bumalik sa lugar. Alam niya kasi na sa oras na bumalik pa siya, ako naman yung gaganti. Hanggang dito na lang po ito at maraming salamat. Sa isang liblib na baryo sa Samar, nangyari itong kwento na ito. Hindi ko nga lang pwedeng banggitin yung lugar, lalo at baka makilala pa po ako. Palagi kitang naririnig sa mga terminal ng tricycle at jeep, kasama ang iba pang mga narrator. Kaya alam kong may mga taga sa amin na nakikinig din dito. Kaya itago nyo na lamang din ako sa pangalang Dodoy. Isang hamak na mangingisda sa probinsya namin. Ngayon, ako naman yung magbabahagi ng karanasan ko. Na matagal na panahon na rin ang nagdaan nung mangyari ito. Galing kami ni Ben noon sa pangingisda. Isang ordinaryong madaling araw lamang yon sa amin. Madaling araw talaga kasi kami lagi umuwi. Gabi din kami nagpapalaot. Tapos madaling araw na kami kung makauwi. Mga alas 3 o alas 4. Diyan lang banda lagi yung oras ng pag-uwi namin. Sa pagkakataong ito, mga alas 3 pa lang. Inilabas pa ni Benoon ang kanyang 2 biskwit na baon. Binigay pa niya sa akin yung isa. Madalas, naghahapunan naman kami bago umalis. Pero pagod lang din talaga kapag pauwi na, kaya nakahiligan talaga ni Ben na bumaon ng biskwit. Ako naman kung ano-anong prutas lamang yung dinadala ko. Madalas saging. Para habang nasa gitna kami ng laot, meron kaming nakakain. Alam kong mga kapwa kong mangingisda lamang yung makakaintindi nito. Pero kapag nasa gitna ka ng laot at medyo pagod na, parang lahat talaga ng pagkain lalong sumasarap. Pareho kaming merong bit-bit noon. Mga gamit lang at yung mga nahuli namin, na nung pagkakataon nga na iyon ay hindi naman karamihan. Sakto lang na makaraos. Medyo mahina talaga ang huli namin noon eh. Magkapit bahay lang kami ni Ben. Pero medyo malayo-layo pa yung bahay namin doon sa may tabing dagat. Nasa kalagitnaan na kami nung may narinig kaming naglalakad sa likuran namin. Hindi naman yung sobrang klaro talaga na merong naglalakad. Alam mo yung tipong may mga yabag ng paalang talaga kaming naririnig. Nilingon ko yon. Narinig mo ba yon, tol? May naglalakad dyan sa likod pero wala naman. Sabi ko noon, pagkatapos kong lingunin at ilawan. Pero wala talaga akong nakita. Ang sabi ni Ben, baka guni-guni lang daw namin. Weirdo nga lang na pareho naming narinig. Pero ganon yung iisipin namin. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad.
Hindi nga siguro inabot ng 2 minuto at agad naman yung nasundan ng mga pagaspas. Alam po ninyo yung tipong parang merong lumipad bigla. Pero halatang hindi lang basta-bastang ibon. Dahil malakas talaga na parang malaking ibon talaga yung lumipad. Habang patuloy na naglalakad, nararamdaman talaga namin na parang yung tunog ng pagaspas sumusunod din sa amin. Tumigil na kami noon at ibinaba namin ang aming kagamitan. Nung tumigil kami sa paglalakad, bigla ring tumigil ang pagaspas na naririnig namin sa malapit. Gamit yung dala kong flashlight, sinubukan kong isa-isahin yung mga puno sa paligid. Mga 3 puno pa lang siguro yung nailawan ko nung may biglang lumipad mula sa puno sa kanan namin. Kaya agad kaming napalingon doon banda. Pero agad akong hinawakan sa likod ni Benoon at pwersahan niya akong pinadapa. Kaya napadapa ako noon pero dumapa din pala si Ben. Sa punto din po na iyon, Sir Dan, biglang may napakalaking ibon na mabilis lang na dumaan sa itaas namin. Ang lakas ng hangin noon. Nahalata talaga na hindi lang ordinaryong ibon yon. Bigla na lang dumilim sa itaas namin noon nung dumaan ito na parang sa pakpak pa lang halatang talagang may kalaparan. Akala ko talaga dumaan lang yon pero hindi. Nagsalita bigla si Benoon. Muntik na tayong madagit nun tol ah. Aswang yon. Nakita mo naman di ba? Wakwak yon tol. Sabi nito at pagkatapos nga niyang sabihin yon, biglang humuni ng napakalakas ang isang wakwak. Alam niyo po kasi meron yung malaking pinagkaiba sa ibong uwak eh. Mas mabilis po yung huni ng wakwak. Nung tiningala po namin ulit, paikot-ikot na yon na parang napakalaking paniki sa itaas lang namin. Doon ako nagsimulang kabahan. Dali-daling kinuha ni Ben yung lighter at sinindihan niya yung dala naming sulo na ginagamit nga namin sa pangingisda bilang reserba dahil minsan nauubusan ng baterya ang dala naming flashlight. Takot sa apoy ang mga wakwak. Subukan lang niya na dagitin tayo, sabi noon ng kaibigan ko. At paulit-ulit niyang winawasiwas ang sulo habang itinataas niya yon. Sige, subukan mo! Sigaw pa nga ng kaibigan ko noon. Binitawan na namin ang aming mga gamit at yung konting huli na lang namin yung aming binitbit habang mabilis kaming lumayo doon banda. Nung halos patakbo na po kami, nakikita pa rin namin na paikot-ikot ang parang malaking paniki hanggang sa bigla yung maglaho at bigla ring tumigil yung huni. Nung nasa may mga kabahayan na po kami banda, sigaw kami ng sigaw noon na meron ngang wakwak hanggang sa isa-isang sumindi ang mga ilaw sa mga bahay. Nahalatang nagising na yung mga ito. Naglabasan pa yung iba at naabutan nila kaming humahangos na sa kaba. Nakita mismo namin eh. Pinainom nila kami ng tubig. Inilawan nila ang buong paligid pero wala na rin kaming nakita pa. Laking pasalamat ko noon kay Ben dahil kung hindi dahil sa kanya, baka nadagit na talaga ako. Nakarating naman kami sa bahay namin noon ng ligtas. Pero nandoon pa rin yung kaba kung sakali mang mapadaan kami ulit doon. Kaya ilang araw muna kaming hindi nangisda noon. Medyo nag-ingat lang din muna kami. Lalo at grabing kaba din yung naramdaman namin noon. Pero may isang detalye pa akong hindi nababanggit. Nung nakaraang gabi bago yung gabing hinabol kami ng wakwak, meron pang ibang nangyari. Pauwi na kami sakay ng motorboat na gamit namin sa pangingisda. Nagkataon na magkasama kami sa isang bangka noon ni Ben. Dahil nasira nga yung gamit ko. Nung pagdaong namin, hindi namin nakita ang isang bangkang desagwan at nabunggo namin yon. Bangka yon ng kababaryo namin na tawagin nating Mang Dolpo.
Nagkataon kasing malalim yung tubig noon. At itinali lang niya ang bangka sandali. Dahil meron lang siyang binalikan. Kaya nasa tubig yon at nakahanda na. Sulo lamang yung gamit namin noon na hindi na ganon kaliwanag nung pauwi na kami. Dahil paubos na nga yung gas. Kaya hindi namin nakita yung bangka. Nung mabunggo namin, nabali talaga yon na hindi na pwedeng sakyan. Siyempre maliit lang yon kumpara sa gamit namin. Ginagamit lang yon ni Mang Dolpo para makuha yung kanyang bangkang dimotor na nakaangkla sa may gitna banda. Ang sabi naman namin ay babayaran namin pero mga ilang araw pa. Dahil kailangan muna namin na maghanap ng pera. Galit na galit po si Mang Dolpo noon. Nagkataon pa na itong kababaryo namin na ito, matagal na ring pinaghihinalaan sa baryo namin. Aswang daw sabi nila eh. Kaya nung merong humabol sa amin, yun agad yung una naming naisip. Isa pa, mas malapit sa dalampasigan ng kanyang bahay. Kaya makikita niya talaga kami kapag dumaan kami pa uwi. Baka may magsabi po dito sa inyo na malabo na merong aswang na nakatira malapit sa dalampasigan dahil ayaw nga nila sa tubig alat. Pero yung paniniwala kasi sa lugar namin, ayaw lang ng mga aswang sa tubig alat kapag nasaan yung aswang sila o kapag nagpalit sila ng anyo bilang hayop. Talagang ayaw nila ng tubig alat kapag ganon. Pero kapag nasaan yung tao naman yung mga ito, wala naman silang problema. Kaya nga nagagawa nilang makipaghalubilo ng malaya sa mga normal na tao. Ganon rin sa simbahan. Nakakapasok yung mga aswang na iyan sa simbahan basta't nasaan yung tao lamang sila o nasa normal lang nilang anyo. Ito po ay mga paniniwala lang din sa mga napapansin namin sa lugar namin. Nasa inyo naman po kung ano para sa inyo. Balik po tayo. Nangutang na kami ni Benon para makabayad na kami kay Mang Dolpo. At agad-agad nga naming ibinigay sa kanya. Pero nung binigay na namin, bigla siyang humingi ng karagdagang bayad. Dahil ilang araw din daw siyang matitigil sa kanyang trabaho sa pag-aayos ng kanyang bangka. Willing naman kami ding magbayad. Pero ang sabi namin noon, bigyan niya muna kami ng kahit 3 araw at babayaran namin lahat-lahat. Naintindihan naman namin ang sitwasyon syempre at wala kaming balak na hindi magbayad. Pero hindi po nito nagustuhan na hindi nga agaran ang bayad. Kinagabihan po niyan, yung tatay naman ni Ben, yung nakaranas na habulin ng isang aswang. Si Mang Tony, yan po yung tatay ni Ben. Nakatambay kami noon sa may labas ng bahay nila Ben. Nung marinig namin ang kanyang tatay na sumisigaw habang tumatakbo papalapit sa amin, napatayo kami agad noon. At paglapit ni Mang Tony sa amin, meron itong mga galos. Ayon sa kanya, pauwi na raw siya nung may biglang humarang sa kanya. Agad raw siyang dinumog. Mababakas din po yon sa maruming damit ni Mang Tony at meron din siyang mga galos sa kanyang kamay at sa likod. Ang sabi niya, nagawa lang daw niyang tusukin ng putol na kahoy kaya nakawala siya. Pero mukhang wala daw balak na biktimahin siya o patayin, kundi takutin lamang. Yun pala, nagkasagutan din daw pala si Mang Tony at si Mang Dolpo sa may tindahan nang dahil sa nagawa namin sa kanyang bangka. Nagkainitan din daw sila pero hindi naman daw sila nagkasuntukan. Kaya siguro pati yung tatay ni Ben ay tinakot nga nito. Yung nangyari po noon, nagdala ng baril yung tatay ni Ben at pinuntahan niya sa bahay nila Mang Dolpo. Pinaghahamon po niya. Sinigawan pa niya at lahat at pilit na pinapalabas ng bahay. Sa galit po nito, pinaputukan po niya yung bahay at buti na lang, tumama lang yon sa pader na gawa sa bato.
Doon na nga po dumating yung tiyahin ni Ben at inawat po niya si Mang Tony. Meron din siyang dalang pera. At binigay niya iyon sa asawa ni Mang Dolpo para matapos na. Ni hindi man lang lumabas ng bahay si Mang Dolpo noon o kahit sumilip sa bintana. Kahit pa sinigawan na siya ni Mang Tony na aswang nga siya. Nag-alisa na rin po kami agad noon. Nabayaran na rin lahat. At katunayan, sobra pa nga po. Ayon sa kapitbahay ni Mang Dolpo, bago daw kami nagpunta doon, nakita daw niyang pumasok si Mang Dolpo sa bahay nila, doon sa kanilang pinto sa likod. Nagmamadali daw yon. At hawak-hawak daw nito yung kanyang tagiliran na parang merong sugat. Parehong parte ng katawan na ayon kay Mang Tony ay nagawa nga niyang saksakin ng matulis na bahagi ng putol na kahoy na kanyang nadampot noong dinumog siya ng aswang. Kumalat man yon sa baryo namin, mabilis lang din yung nakalimutan ng karamihan. Dahil na rin sa pag-iwas ng magkabilang partido. Umiwas na rin po kami noon eh. Siyempre, ayaw din namin ng gulo. Lalo at mahirap din talagang patunayan ang tungkol sa pagkaaswang ng isang tao. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito at maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig. Noong mga bata ba kayo, may naranasan na ba kayong mga bagay na talagang tumatak sa inyo? Yun bang tipo na kahit nagawa nyo ng ikwento sa iba, ay walang naniniwala masyado? Dahil nga sa inyong edad, kwento po ito ng karanasan naming magkakapatid noong mga bata pa kami. 3 kaming magkakapatid at puro kami mga lalaki. Tawagin niyo akong Ray. Ang pangalawa naman ay si Jack at ang bunso namin ay tawagin nating Andoy. Nakatira kami sa probinsya ng Negros Oriental kung saan wala talaga kaming mga kamag-anak. Nagtrabaho lang yung tatay ko noon sa tubuhan, pero taga Mindanao talaga siya. Tapos yung nanay ko naman na taga Mindoro ay naging kasambahay din dito sa Negros. Nagkakilala sila ng tatay ko at doon sila nagkaibigan at nagpakasal. Hanggang sa napadpad nga sila sa isang baryo dito sa Negros Oriental kung saan sila nakapagpagawa ng bahay at nagsimula ng pamilya. Nung maipanganak na raw po ako, nagtrabaho daw yung tatay ko noon sa pier. Sumasideline din bilang pedicab driver. At kung minsan naman ay nagtitinda ng kung ano-ano para kumita ng pera. Hanggang sa maging 3 lalaki na nga ang kanilang anak. Kahit mahirap, nakakaraos naman daw kami noon. Hanggang sa merong isang masaklap na pangyayari para sa aming magkakapatid. 5 taong gulang lang si Andoy noon, yung bunso namin, nung magtrabaho yung tatay ko sa isang sabungan. At doon nga po ay nagkaroon ito ng mga kaaway. Siyempre, bukod sa sugarol, marami ring mga barumbado na naglalaro doon. Isang gabi, pauwi noon yung nanay at tatay ko galing sa bayan. Dahil meron nga silang mga mahalagang binili. Habang naiwan naman kaming 3 magkakapatid sa bahay namin. Dito na po nangyari ang isang trahedya para sa aming pamilya. Meron pong tumambang sa mga magulang ko na ayoko na sanang alalahanin pa. Pero pinatay po yung mga magulang namin habang pauwi po yung mga ito. At meron po yung kinalaman sa mga nakaaway ng tatay ko sa sabungan. Nahuli naman yung mga may gawa, 2 lalaki. Pero hindi na maibabalik nun yung nangyari sa mga magulang namin. Hindi na nun mababalik yung buhay ng mga ito. Simula po nun, nagbago na yung lahat para sa amin. Wala naman kaming kamag-anak sa lugar.
At dahil puro alanganin pa nga yung edad namin noon, ako ay 15, si Jack ay nasa 11, habang 5 taon naman yung bunso namin. Kaya dadalhin po sana kami noon sa ampunan. Pero ginawa po namin yung lahat para hindi mangyari yon. Umiiyak po kami noon at ayaw talaga naming umalis ng bahay namin. Sa totoo lang, marami naman po kaming alam sa buhay ni Jack na kaya naman namin ang aming mga sarili. Ang problema lang talaga ay ang bunso naming kapatid dahil napakabata pa nito. Mabuti na lang nga po noon at merong tumulong sa amin para tumigil na yung pagtatangkang pagpapadala sa amin sa ampunan. May isang kaibigan po yung tatay ko na nagsabing siya na lang yung magsisilbing parang guardian po namin. Titignan-tignan niya daw po kami at bibigyan ng makakain kung sakaling walang-wala na talaga kami. Pagdating naman daw ng pasukan, siya naman din daw yung mag-aalalay sa amin para makapag-aral pa rin kami. Bakasyon po kasi nang mangyari ito. Walang pasok sa eskwela. Yun nga po yung ginawa niya. Binibigyan niya kami at inaalalayan. Minsan din po noon, doon rin natutulog sa kanila yung bunso naming kapatid. Tawagin po pala natin siyang Tito Kaloy. Mabait po ito sa amin, lalo at siya po yung kaibigan talaga ng tatay ko, na ninong nga rin po ni Andoy. Ako noon at si Jack ay nangingisda lagi at nakakaraos naman kami. Sa awa ng Panginoon, hindi naman ito kami pinababayaan. Pero dahil kami lang nga pong 3 sa bahay namin, nagsimula po kaming pagtangkaan ng mga nilalang na para sa marami ay hindi totoo. Walang iba kundi mga aswang. Kakahuyan sa likod ng bahay namin. Tuwing gabi, nakakarinig kami ng mga alulong doon banda sa likod ng bahay namin. Minsan naman, mga kaluskos, lalong-lalo na po sa hating gabi, at mga weirdong tunog ng parang ibong uwak na ang tagal po kong umalis, parang paikot-ikot sa bahay namin. Mabuti na lang nga po at matibay naman yung pagkakagawa ng bahay namin. Pinaghirapan namang magpagawa ng mga magulang ko ng bahay na bato, lalo at meron namang trabaho yung tatay ko. Pero maliit lang po yung bahay namin, hindi talaga kalakihan. Nung una, hindi ganon kadalas hanggang sa naging araw-araw na po yung mga napapansin namin. Dahil binatilyo na rin naman ako, may mga alam na rin ako sa mga aswang base nga po sa mga kwento-kwento noon. Kaya ginawa ko naman ang magagawa ko. Yung bintana namin, doble-doble na nga po yung mga nakasabit. Meron po akong nilagay na asin na nilagay ko rin sa maliit na supot. Sinabit ko yon sa may bintana namin. At meron ding baging ng makabuhay na halaman na pantaboy rin daw sa aswang, kaya isinabit ko rin sa may bintana. Pero yung makakita po ng aswang, yung hindi ko talaga inaasahan. Bago nangyari yan, nagsumbong kami kay Tito Kaloy pero tawa lang po ito ng tawa. Ang babata pa daw kasi namin kaya kung ano-ano daw yung aming iniisip. Hindi talaga ito naniwala sa mga sinabi naming napapansin namin tuwing gabi. Ang sabi lang nito, kung gusto daw namin, doon daw muna sa kanila si Andoy dahil mukhang natatakot daw yung bata. Kaya yun muna yung aming ginawa. Doon nga muna natulog si Andoy kila Tito Kaloy. Kaya medyo napanatag naman talaga kami. Mga 1 linggo siguro doon si Andoy. Sa loob ng 1 linggo na iyon, tumigil yung mga alulong. Tumigil yung mga kaluskos. At hindi na rin namin naririnig na naroon yung ibong uwak na huni ng huni tuwing gabi. Natahimik din talaga kami noon kahit papaano. Pero nung pinuntahan namin si Andoy doon kila Tito Kaloy, merong sinabi sa amin ng asawa ni Tito Kaloy. Nung nandoon daw sa kanila si Andoy,
Hindi daw siya makatulog ng maayos. Dahil parang lagi daw merong naglalakad sa labas ng kanilang bahay. At nag-iingay rin daw yung kanilang mga aso na parang meron talagang nakikitang kakaiba. Napansin ko rin pong medyo nagduda na rin si Tito Kaloy noon. Pero sinabi niya pa rin sa amin na baka nagkataon lamang. Ako naman ay agad pong nagtaka at napaisip na kaya siguro tumahimik doon sa amin ay dahil yung bunso ko talagang kapatid yung kinukurso na dahan. Pero dahil may mahalagang pupuntahan sila Tito Kaloy at ang kanyang pamilya, wala kaming magagawa noon kundi ibalik na sa bahay si Andoy. Mahalaga daw kasi yung lakad nila Tito Kaloy na makakaabala sa kanila ang maliit na bata kung dalhin man nila ito. Kaya kahit mabigat man sa loob niya at nag-aalala rin nga ito sa amin, ngunit wala rin naman siyang magagawa. Ang sabi lang niya noon, meron daw siyang taong pagbibilinan sa amin para matignan-tignan daw kami. Binigyan din niya kami ng konting pera noon kung sakaling mangailangan daw po kami. Pagkatapos noon, agad naming iniuwi si Andoy sa bahay namin. Bandang hapon, nanghuli muna ako ng isda para meron kaming ulamin. Pag-uwi ko ay nakapagsaing na rin si Jack at naglalaro lang sa labas si Andoy. Nag-iihaw ako ng isda noon nung tinawag po ako bigla ni Andoy. Sumigaw ito at ang sabi niya, lumapit daw ako doon sa kanya na parang bigla itong natakot. Meron siyang tinuturo sa may kakahuyan eh. Ang sabi niya meron daw siyang nakitang matandang babae sa may puno. Nung tignan ko naman po ay wala namang kahit sino doon. Pero ayon kay Andoy, nakita daw talaga niya at tinatawag pa nga raw siya ng matanda na pinapalapit daw sa doon. Nung hindi daw lumapit si Andoy, bigla daw naging nakakatakot yung mukha ng matanda na parang biglang nagalit. Kaya nga raw napasigaw agad yung aking kapatid. Lumapit nga ako doon at wala naman akong nakita. Pero base sa reaksyon ng kapatid ko, mukhang hindi ito nagsisinungaling. Nung lumapit naman sa amin si Jack, nagulat ako nung meron itong mga tanong sa bunso namin. Inilarawan ni Jack ang isang matanda at tinanong niya kung ganun rin ba yung nakita ni Andoy. At tugmang-tugma nga po yon sa nakita ng aming bunsong kapatid. Ayon pa kay Jack, may nakita rin daw siyang matanda na umaali-aligid nung nagtatabas raw siya ng mataas na mga damo. Mga 2 linggo pa lang daw yung nakalipas. Kung iisipin, mukhang nagmamatsyag talaga sa amin ang matandang yon, kung sino man yon. Nung dumilim na, sinara ko na nga po lahat yung mga pinto at bintana. Maaga rin kaming naghapunan at humiga para matulog. Tulog na agad si Bunso noon at nakatulog na rin ako. Bandang hating gabi na, nagising po ako noon dahil kay Jack at ang sabi nito, Kuya, yung pinto." Mahina po nitong sabi sa akin na nanginginig pa yung kanyang kamay. Halatang kinakabahan. Bago pa man po ako makasagot, narinig ko na agad yung kalampag sa pinto namin. Napakalakas nun, na parang gusto ng pwersahin ang pinto namin. Kung yung bintana namin yung ginaganon, baka masira talaga. Pero mukhang umiiwas ito sa mga bintana. Baka dahil sa mga pangontrang sinabit ko doon. Hindi rin ito makadaan sa gilid ng dingding kahit wala kaming kisame. Dahil pinuno ko ng baging ng makabuhay na halaman ang espasyo doon. Totoo nga sigurong takot yung mga aswang sa halaman na iyon. Desperado lang talaga kami na kahit walang naniniwala, naniniguro kami noon. Pero alam ko po noon, Sir Dan, na baka masira talaga yung pinto o yung kandado noon. Lalo at napakaliit at kalawangin na rin ang kandadong ginamit namin.
Ginising ko na agad yung bunso namin at sinenyasan ko lang ito na huwag itong maingay. Yung pinto namin pinagtagpi-tagping tabla na meron pong konting mga siwang. At nung lumapit ako doon banda, nakita ko talagang may nakatayo doon sa labas. Dinig na dinig pa namin yung angil noon. Kaya aminin ko po na lahat kami noon natakot ng sobra. Wala naman din kaming katabing bahay at meron pa kaming bunso na walang kamuwang-muwang. Hindi talaga kami nag-ingay noon at hindi rin kami nag-aksaya pa ng panahon. Nagmadali na kaming dumaan sa pinto sa likod sa pinakamatahimik na paraan. Ni hindi nga namin naisarang mabuti yung pinto. Pero pagkalabas po namin, narinig namin na bigla na lang tumigil ang mga kalampag sa pinto. At may marahang naglalakad papunta doon sa likod ng bahay. Nataranta na po kami noon. Alam kong maaabutan kami at alanganin na ring bumalik pa papasok sa loob ng bahay. Naririnig na talaga naming naglalakad na papunta sa likod. Sa pagkataranta ko, bigla po akong hinila ni Jack at tinuro niya yung lumang balon sa hindi kalayuan. Yung balon po na ito ay hindi na po iniigiban pa ng tubig at mababaw na lang din dahil may iba na kaming pinagkukunan ng mas malinis na tubig. Katunayan, meron na rin yung mga basura. At madalas nga, tinatapunan pa namin ng mga abo mula sa pinaglulutuan namin. Nagkataong naulan po noon ng mga nakaraang araw, kaya merong lamang tubig yung balon na iyon. Mabilis akong lumusong doon. Nasa may dibdib ko lang banda yung tubig. Sabay pinasa sa akin ni Jack yung bunso naming kapatid na binuhat ko na lang din at si Jack naman yung huling bumaba. Malapit na sa bunganga ni Jack yung tubig noon, pero tumitingala lang ito para hindi siya makainom ng tubig. Ilang segundo lang po. Narinig na namin ang malakas na pagsara ng pinto sa may kusina. Mukhang nalaman na ng nilalang na nakalabas na kami ng bahay. Hanggang sa maglakad ito papalapit doon sa amin at nag-aangil na parang galit na galit. Tinakpan ko agad yung bunganga ni Andoy noon. Sa gilid ng lumang balon, matataas naman yung mga damo na halos tumabo na sa butas ng balon. Kabisado lang talaga namin ang paligid, kaya alam na alam namin. Dumaan po yung aswang noon sa gilid mismo ng balon at tumigil pa doon ng bahagya. Nakita ko po yung anyo nito. Mabalahibo na parang walang saplot. Pahaba yung bunganga at napakahaba rin po ng buhok. Halata pong babae yon. Naaaninag ko yon sa konting liwanag mula sa buwan. Pakiramdam ko noon, himatayin ako sa kaba. Hanggang sa tumakbo po yon palayo. Papasok po doon sa kakahuyan. Hindi siguro kami nito naamoy sa dami ng abo na nakatambak doon banda sa balon. Kapag medyo dumadami na kasi yung abo sa pinaglulutuan namin, dinadaspan lang po namin yon at doon banda tinatapon sa lumang balon. Nung pakiramdam ko ay nakalayo na ito, agad kaming umakyat palabas ng balon at tumakbo doon sa may kalsada. Maswerte po kami noon na may taong pumunta doon banda sa amin. Si Kuya Ambo, kababaryo rin po namin. Ang sabi niya, galing daw siya sa isang lamay at pauwi na sana. Nung maalala niya na pinapatignan daw pala kami ni Tito Kaloy. Binigyan daw siya ng konting pansugal ni Tito Kaloy para bantay-bantayan kami, pero nung pauwi na raw niya naalala. Nagulat siya noon dahil basang-basa nga kami at halatang takot na takot. Nung sabihin namin ang mga nangyari, naniwala po ito agad sa amin.
Siya lang yung naniwala sa amin ng ganon. Dahil ayon sa kanya, nakakita na rin daw pala siya ng aswang noon. Kaya alam na alam niya ang pakiramdam. Nagmadali po kami noon. At iniuwi muna kami ni Kuya Ambo sa kanila. Doon kami natulog ng gabing yon. Pagka-uwi po ni Tito Kaloy, doon na talaga ito naniwala. At simula nun, hindi na ito pumayag na bumalik pa kami sa bahay namin. Doon na po talaga kami tumira sa kanilang bahay. Tinuring nila kaming parang tunay nilang pamilya. Bagay na talagang tinatanaw naming malaking utang na loob. Kahit hanggang ngayon na matagal na pong pumanaw si Tito Kaloy. Hindi namin nalaman noon kung sino ba talaga yung aswang. Pero ayon sa mga kababaryo namin, marami din talagang aswang sa baryo namin nung panahon na iyon. Kaya hindi na rin daw nakapagtataka na meron talagang pumuntirya sa amin, lalo at kami-kami lang nga ring tatlo yung magkasama sa bahay. Ito po yung kwento namin. Siguro dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat.